Pero ano kasi kami may umano ng pyesa kasi ano, yung warranty, mawawalan ka ng warranty pag ano. Hindi kasi ina-accept namin yung magdala papalit ako ng ETF. pwede pagka mga minor, pero pag yung pyesa kasi sensitive yan, pag kami kumuha na ibabalik namin pag may problema. Okay, Toyota tayo. Automatic selection. Good morning, sir. Scan lang tayo saglit para mawala yung haka-haka ni sir. Anong model to? 2014. Okay, that's smart key. Yes. 79,000. Ang nangyari nito, sir, kailangan nagpapalit ng ATF. Na late ito. Sensitive ang VIOS. Kailangan 35 or 40,000 kilometers. Maging maagap ka. So, sure sir doon sa unang may-ari. Yan lang. Kasi, ayan, VIOS, Wigo, sobrang sensitive. Kung kailan ka nagpalit ng ATF, saka magluloko yan. Kaya nagpalit ako 78. Pero walang fault code. Ayan, kasi kalimitan wala siyang fault code. Hindi ka naman nagpa-reset. Jo, wag ka magpa-park sa harap. Higpit kasi dito, fronting. Walan ka ng power Naglo-low acceleration ka. Ano napapansin mo? Parang kahit anong diin mo, walang power? Hindi naman. Hindi naman? May shift shock or shift light sa arangkada pag naandar. Ilang gear? Anong Parang gear? first to second. First to second? Ilang ETF linagay mo? Toyota T4. Ilan? Ang nilagay yan parang 3.8 ganun. May natira dyan Ayaw ko nang banggitin kung sino pangalan. Kahit paano, respeto na natin yun. Ay, kita rin yan. Galing spars. Dito rin. $79,804. Okay, hindi naman dinaya. Yes. Ano na mga pinagawa mo, sir? Baka makakita tayo ng related doon sa mga ano mo. Last year nagpalit na ako ng pan. Tapos general PMS lang, mga linis-linis lang. Palit ng spark plug. Anong spark plug ginamit mo? NGK na Iridium. Okay. Minsan kasi nakakita kami ng sira doon sa kinabit. Wala ka namang misfire. Good lahat ng cylinder. Yan. Ito. Good slot. 80 temperature, normal shift status ka first. Rider ma'am. 2013. Sa papel ng 24. Sa papel 24. Mga ilang speed. Pero may ano pag naka-power ba? Or kahit normal? Pag yan, yung mag-aandar.
Ayan ba, ayan. Nakapark. Lagay sa drive. Tapos pag-aarangkada. Hindi, habang siguro pag medyo na-under na. Pag medyo malayo na yung biyahe. Alam mo, wala akong makita sa transmission. Normal lang shift. Normal lang shift. Minsan delay shifting. Check na. Ano po yung ginawa sa transmission nung nagpagawa kayo? Wala. Nilinis yung filter? Hindi, nagpalit ako. Nagpalit ka, okay. Oo. Kaso hindi yung pinalit ko. Walang problema yan basta bago. Ano naman nga yun eh, washable naman yun eh. Kaya hindi naman masyado. Seatbelt kasi bawal sa Cavite ang hindi naka seatbelt. No seatbelt, no drive policy. Seatbelt. Dito sa Cavite parang Manila na rin. Test natin. Ito, steady mo lang, patayin, madali ito masira. Pag patay mo nitong number, patay na rin ang aircon yan. Steady lang. Steady lang. Yan ang pinakamabilis masira. Lalo yung AC power ng mga ibang unit. Pag patay mo kasi ng 1, 2, 3, 4, patay na rin lahat yan. Iisang switching na yan. Pupelo tayo. Okay. Hindi mo naman ito binibaby? Anong baby? Yung sobrang ingat. Ay, Ingat. Kailangan rin kasi minsan ng hapit ng transmission kasi nagbabara po yan. Ay, hapit natin. Dahang hari tayo, wala na siguro ng traffic na. Bagong traffic kasi dito sa Cavite. Traffic. Naramdaman niya, boss? May nangalang po siya. Parang kulang lang ATF mo eh. May squatin natin. Yung kaldag mo, valve body yun. Yung late shift ATF. Parang medyo papigil. Oo. Kala ko una sa muffler lang. Hindi pa sa muffler yan. Nararamdaman din naman parang. Pero na-check mo yung mga gulong mo, goods. Bago po yan. Hindi yung ibig ko sabihin yung rotation niya kung hindi stock. Pinaano ko tayo, pina-wheel align ko lang. Hindi. Yung brakes. Brakes. Hindi. Free wheel ba yung gulong mo? Free wheel naman. Same symptoms kasi yan. Lagi kasi itong naangat eh. Lagi ko pinapaangat. Goods naman kasi ang shift niya eh. Pasok naman po yung shift niya. Yung galit niya at saka nasa kilometers kung ilang speed ka na yung pag-shift niya, power. Yan yung kaldag talaga yung problema ko dyan. Pag mabigat yung kaldag mo, sir, hindi ko masasabing kit, hindi ko masasabing rebuilding kit. Baka marumi lang ang valve body mo or leak. Mabilis pa rin shift sa pag-accelerate. May bitaw din eh. Bagal.
minsan po i-power nyo rin ng ganyan, yung straight. Ayo, lagi kong ganyan yan. Sukatin din natin yung ATF, parang kulang. Kasi tinanggal nyo yung strainer. Yung pinagawa nyo po, ganyan na siya? Hindi pa? Nung nagpalit lang ako. Nagpalit ka lang. Ano kaya kung hindi natabingi yung o-ring ng filter? Pero malabong porsyento naman yun, mababa. Ilan lang na-encounter namin na napitpit yung o-ring, kaya singaw. Bihira lang, bihira. Siguro 10, isa lang. Related sa brakes, may pinagawa kayo? Linis lang. Wala akong masabi sa transmission. Ayos ang performance. Iapit natin doon. Tapos into tayo kung ano. Tanghari tayo. Tanghari lang kasi yung pinakamagandang straight. T4 ginamit mo? T4 na Toyota. Ayun yung kaldag na yun, di ba? Mas malakas yan pag maraming sakay. Pag maraming sakay. Possible may hindi pa kasi siya sir lumalabas sa scanner. Ito, ang ano ko lang sa'yo nito, reseta, valve body lang muna. Ano naman yun? Nalilinis naman yun. Yung mga solenoid linis. Opo, ayan, yung kaldag na yun. Ayan, okay. Alam ko na, yun lang ang problema mo. Hindi ka pa naman kailangan i-rebuild, sir. Yun daw ang diagnosis. Hindi pa po. Kasi yung rebuild po kasi sinasabi yan para isahan na lang na diagnosis. Kumbaga sa lusot na sa kung anumang back job. Pero yung power niyo po kasi sir, yung shift maganda, mayroon ka lang pagkaldag. Hindi naman yung low power, kaldag lang naman ang problema mo. Magkaiba po kasi yung slide. Magkaiba po yun. Sa shift shock. Sa shift shock, magkaiba yun. Kalimitan yung valve body. Nangyayari yan minsan, halimbawa nagpa-cleaning ka or nagpa-transmission cleaning. Doon nagtitrigger yun minsan. Pag late ka na nagpa-cleaning kasi kailangan yung mga Vios, Wigo, hanggat maaari kung kaya yung 35,000 kasi mas masakit yung nasisira eh. Mas masakit sa bulsa. Kasi kagaya ng Wigo, ayun, nagawa na namin na rebuild na, okay na. Yun talaga, ginamit pa niya ng months. Kasi iniisip niya maliit na bagay. Hanggang sa lumakas yung lagabog sa reverse, may nasisira doon na cap sa loob, lahat. Kasama yun sa set ng pyesa. Ngayon, siyempre, rebuild na yun. Sinisingil siya ng 48,000. Sa amin, hindi naman umabot sa ganong presyo. Kaya lang, medyo angat lang yung pyesa nga lang ni Wigo kay Vios. Ewan ko, baliktad eh. Kung saan yung maliit, yun ang mas mahal. Magkaiba kasi yung pyesa nila eh. Ito naman Vios, hindi naman siya ganon yung pyesa. Kaya lang, yun nga lang, kailangan tama yung reseta sa inyo. Hindi ko sir masabing slide. Ang complaint mo lang naman, shift shock. Kalimitan yan, valve body. Hindi pa kasi siya nag-a-appear dito, kaya hindi ko rin siya maibigay sa iyo yung eksaktong problema. Kung halimbawa solenoid B nag-i-stack up, wala akong may bibigay na ano sa iyo. Ulitin natin kasi tinakbo natin. Ayan, no fault, no. Ibig sabihin, hindi pa siya nare-read ni computer na malala. Kasi minsan, ano kasi sa'yo eh, nagpaparamdam pa lang eh, hindi pa siya totally. Hindi pa siya sira. Kasi pag umilaw na yan dito, lumabas, halimbawa, solenoid B, palit na po yun. Hindi na po namin yan yung linisin, repair, hindi po kasi nagbabackjab po yan. Ito sa'yo, maaring ito ay may nag-i-stack lang or may leak yung valve body. Kaldag po kasi yung problema nyo eh. Pero maliit na, as in sa rate ng 10 eh, mababang porsyento lang yung kaldag mo. Ayun na, di ba? Parang may palo. Sa may solenoid B, doon ka nagkakaproblema. Pero hindi ko sinasabing hindi tayo magpapalit ng sensor ha. Pag yun kasi, functioning yun pag tinest. Kaya lang yung bilis ng baka mabagal na siya mag-react, yung mag-open, yung solenoid B. Solenoid B ang nakikita kong dito ha. Doon sa
ang iyong shift shock. Kasi pangalawang shift eh. 'Di ba? Second shift lang ang complaint mo. Naramdaman ko rin second shift. Sa part ng solenoid B. Ayan. Kung gusto mong maniguro, papalitan natin yung solenoid B. Diretso na para wala nang backjab. Ayan, ganun. Ayan. Hindi ko pa siya masabi pong rebuilding kit. Ball body lang muna. Yun lang. Kaya lang natempo mo nga. Kaya nga lang wala yung nagbakasyon. May nang bakasyon. Kaya okay. At least ma-diagnose lang muna natin. Maano lang muna. Basta wag lang po patagalin, ha. Kasi yun ang pinakang problema natin dito pag lumala. Masakit talaga. Masakit sa bulsa. Walang resolve pero doon tayo kasi yun yung complaint mo. Pagdating naman sa engine, mababang lang naman yung nakapagpapihimis ka naman eh. Ayun lang. Tsaka nararamdaman naman paglagay sa drive. Ayan, di ba? Yung mga engine support. Mahal kasi ang rebuild nito. Magkano sinisingil sa'yo? Mag-canvas na ako ng pyesa eh. 18 yung hindi pa siya genuine pero maganda naman sa Toyosco. Tapos ang Vapor 9K, wala pa yung ATF. Huwag ka ikaw kasi ang lugi. Pagbalik mo pag may problema, baybayad ka na naman. Pag ikaw ang bumili. Kasi walang warranty yung trabaho. Pag ikaw, kasi ito sensitive ito, sir. Sensitive ang ayoko naman nung surplus. Hindi po, hindi rin namin ina-allow diyan sa ganitong hindi po namin ina-allow yung surplus. Panloob po yan. Buti kung mga parts ng mga makina okay lang. Pero pagka ganito po, transmission di rin. Tsaka yung bumili ka ng transmission na hindi pa naman kailangan po. Ayan, next time maging maagap ka na lang sa palit ng ATF. Kahit wag mo nang paniwalaan yung paniwalaan mo yung sarili mong hindi masira. Sa totoo lang, maraming magagaling na nagko-comment nga, natatawa na lang ako eh. Sabihin yun daw yung sira. Hindi ko naman pwedeng ituro. Junior Golmatico, shoutout sa inyo, sir. Yung sa akin, boss, meron save VT, may shift shock pag reverse pero tsambahan minsan meron. Agapan nyo, sir, bago lumala. Ang kailangan mo mapa-scan, mapa-check mo talaga kung ano yung sira. Pag pinatagal mo po yan, masisira yung pinakang baka maabutan mo sa rebuild. Kailangan pong agapan. Yung Merage T4. Basta pag may napansin po kayong pagkakaiba, pa-check up nyo kaagad kasi pag lumala po yan, malala rin po yung gastos. Lagi naman dito. Hindi pa eh. Pag hindi kasi agad nagkapag-open ng maayos yung solenoid B, affected din yung next shift mo. Ang haba. Yun nga. Ang haba. Kaya parang delay siya. Delay. Kaya nga hindi pwedeng patagalin kasi yung paghaba na yon sisirain ng lining. Mababa pa naman yung porsyento sa kilometers mo na masira yung tsaka yung sintomas mo hindi naman pang totally pang loob. Maganda pa rin naman kasi yung pag in-smooth mo siya, yung sunod-sunod niya, pasok pa rin po. Pag yun malumanay lang yung pagka yung na talaga sinasabi naman namin pag slide, itong sayo wala pa, hindi pa nga lumabas sa sensor, scan dapat lalabas na yon. Hindi pa kasi siya malakas
yung shift shock mo, para sa lang sa, halimbawa, maingat or sensitive na may pagbabago, yun, mapapansin mo yun. Pero pag iba, dineded mo muna yun. Kasi wala pang nag-a-appear. Doon tayo nasanay kung may mag-appear na. Ang problema, minsan late mag-appear. Kaya, minsan pag pumunta tayo sa paggawaan, malala na. Kaya, importante nga yung ano eh. Diba, nagpa-change oil ka, pa-computer scan ka, Sa health scan. company kasi namin, ang service ko doon yung Honda na City na ang tinakbo ay 327,000 na. Wala akong masabi doon. Anong unit? Performance nun, Honda City. City na ano yun, yung apat spark plug. 2009. Apat spark plug, yung 8. Yung ano? VTEC? Oo, yung 2009 model na Honda City na. Hindi, may Transformer ba yun? Wala akong masabi doon. Hindi pa nga naalagaan sa PMS. Manual? Pero, hindi, matic. matic yan. Pero grabe, lakas sumata. Wala kang talagang mararamdaman na ano. Hindi, yun. Ito kasi si Vios, talagang alagain siya. Kaunting lagpas lang sa kilometers, yun, nagdi-defect agad. Alam mo naman siguro kung nagbabasa ka eh, may mga issue siya, di ba? Minsan yung throttle niya, di ba? Yan. Pag nagpapalinis sa lagi ng throttle ba? May mga ano siya, sensitive, yung throttle niya sensitive sa alikabok. Kaunting alikabok lang, kahit kapapagawa mo lang, pag napunta yung alikabok doon sa hindi dapat, affected. Traffic, Diyos ko. Sa second shift lang talaga. Third wala. Pagbalik mo kailangan mga yung ano sa dumating mo ano sa dumating yun. Sakto. Ayun. Yung kung kaya mo mas maaga pag gagawin na kasi nag-uunahan ng ano. Kailan mo kayo babalik yung ano? Ang tawag ka na lang parang October 10 yung pakasabi niya. October 10. Agad. Wait lang, kahit pa naman dito traffic na. Bilis pa, di ba? Bilis pa umabol ng normal ship eh. Doon lang talaga sir, sa part ng malapit sa solenoid B. Possible kung maniguro tayo, palit na tayo. Yun ang nasisira sir sa mga Vios, solenoid B. Sa'yo hindi pa nagre-react kasi yung percent ng performance niya goods pa para kay computer. Kumbaga sa ano sabihin natin 100%, 95% pa yung performance niya. Kaya lang mayroon na siyang pagka-delay or mabagal na paggalaw or nag-iinit defective. Maraming dahilan. Tapos yung ATF mo kulang yun. Hindi na yata sinukat eh. Hindi na nga. Pagtanggal diretso hindi na sinukat, di ba? Naglagay na lang ng ano. I-correct muna natin yung ATF para hindi masusunog. Masusunog po kasi yung lining mo, yung paghaba ng shift sa ATF po yon. Ibig sabihin may kulang. Ibig sabihin may kulang. Medyo alalay ka na lang muna sa accelerator. Pag pumapangit, less speed na lang. Pero hindi ko pa masasabing rebuild ha. Lusot ka pa, hindi rebuild. Buti hindi ka bumili. Nga yung sa naniwala kasi agad ako eh. Okay na yan kasi naniwala kasi ako. Okay lang. Kaya saka naman yan, kahit naman ganun mabait naman yun yung nagpa-vlog na yun, mabait naman yun. Saka yun, yung mga care niya sa video, okay lang yun, kaya lang pero hindi rin naman kasi siya yung talagang nagawa.
nagreseta. Oo. Valid team niya lang. Okay, Oo. okay lang yan. Tapos yun, parang kinonfirm lang niya. Minsan kasi yun nga sinasabi ko, may mga sintomas na pare-pareha, sir. Halimbawa, yung sintomas, halimbawa, ba't may baboy na? Malilitsyon ka. Baboy damo. Sayang. Baboy damo eh. Baboy damo yan eh. Nakalabas. Malilitsyon ka. Meron kasi, sir, sa isang pyesa, okay, wait lang. Sa 10 pyesa po pala, minsan yung 8 dyan, pare-pares ang sintomas. Kaya nga minsan pag napunta dito sa amin, hindi kami nagkakapare-parehas ng reseta. Kagaya nung kay sir, yung taga Bacoor, ang complaint niya sa amin dahil pinacheck nga niya sa iba, mababa daw yung fuel pressure. Fuel pump daw ang sira. Sabi ko, kailan ka nagpalit? Sabi niya, halos year pa lang. Hindi mag-loss compression ka agad-agad ng ganon yung fuel pump. Hindi magsisira ng ganon. Kung walang problema sa electrically, wala naman ako makita yung pressure malakas. Alam mo yung problema? Loss compression. 50, 60, 80, 95 na lang yung compression. Hindi man lang lumagpas ng 100. O kahit 100 pas ang awa. Di ba? Hindi kami parehas ng pagreseta. Ina-actual diagnose muna namin pag nagmamadali. Pwedeng dalhin yung sakyan. Bago magka-issue sa transmission to, ang issue ko naman, lap idling. Walang makita walang fault code. Madali naman. Nasanay kasi ako ng pulang gas. Nung bumalik ako ng unleaded, yun, umokay yung minor niya. Okay naman po. Yung premium po kasi merong gas station na makapal. Hindi makapal po. High pressure pala. Makapal. Dito tayo sa loob. Grabe yan, no? Grabe yan, tagal yan. Makapal po kasi. Meron akong ginawa, sir, na yung pangmayaman na Nissan Patrol gasoline. Dosing mekaniko shop na, sir, yung gumawa. Malaki na inuubos. Biruin mo yung alaga ng halos 6 million mahigit yung unit. Binibenta na lang ng 3 million. Dahil hindi nga po matipatino. Alam mo yung sira na nakita ko. Nakita namin nung dating boss ko. Gasolina lang. Kinargahan ng premium na dapat unleaded lang. Yung valvula nag-i-stack up. Maraming hindi naniniwala. Pero kami, napuprove namin yun kasi kami yung nagda-diagnose eh. Maraming magaling sa internet. Naglagay ako sa actual nako. Naglagay ako na natatawa na lang ako sa mga comment. Yung additive sa gas. Kahit di yung paglinis, yun okay. Kasi parang pampaano lang naman yan. Mga residue ng pula na gas. Matutunaw yun. Yun naman yung purpose nun. Yung cleaner na yun. Pero kapag naman maingat ka, isa pa, huwag ka magmi-mix-mix ng gas po. Nagkakaroon ng chemical reaction. Dati kada preno, bumababa na 500. Nagra-rough idling. Napalinis ko na lahat. Tapos spark plug ignition ko, okay naman. Pero iba-iba. Kailangan pa rin talaga check. Kasi makikita naman po yun sa sunog. Kailangan lang talaga check. Check pa rin. Kasi meron akong nagawa naman taga Manila. Ang problema naman, umuubos na siya ng halos 20. Masakit na daw eh. Di use. Sabi ko, kung okay sa'yo, kung ano yung mga pinagawa, may ulitin ako. Pinalitan ko lang po yung spark plug. Yung spark plug na kinabit nilang bago, yun yung brand na inaayawan ko na. Kinabitan ko ng spark plug na gusto ko, okay na. Sa akin kamot yung may-ari, sabi niya, spark plug lang pala. Napalit ako ng regular na NGK, PK yung nabili ko. Basta, ito naman sinasabi naman namin, hanggat maaari, ditong ganitong matic, hindi ito pwedeng kabitan ng ordinary spark plug. Kailangan ito yung maganda. Kaya nga, hindi ako ng iridium na original, okay yung minor takbo. Ang sasakyan natin, pangalawa sa asawa yan eh. Yung asawa, pag hindi ka nag-remit, bubungaan ka. Ito na, pag hindi mo pinagawa, ititiri ka. May maintenance po talaga kasi ito. Importante yung at least 6 to 7 months pagpapa-check up ka. Or at least once a year. Para nagiging updated ka kung ano man yung mga for budget. Sinasabi naman yan sa bawat shop eh. Kung alam mo, ito sir, budget mo to ng 6 months, 1 year. Ito sir, observe mo.
Bihira naman yung hindi nagsasalita ng mekaniko eh. Pumunta sa akin, "Sir, buti ka pa, tinuturo mo sa amin kung paano ingatan yung sasakyan. Yung pinapagawa namin hanggang sa nasira na, pilit ng palit. Hindi naman umukay. Hindi sa amin i-explain kung bakit kami pinalitan, paano nasira, pwede bang ingatan." Wala daw. Sabi ko, ganon din ako dati. Hindi ako naimik. Kaya lang, may sitwasyon nga talaga na nagdududa sa'yo yung customer, bakit kaya pinapalitan? Kaya ini-explain ko na lang kasi, tsaka hindi naman linya na yan customer eh. Hindi naman linya ng customer yan, kaya kailangan mong ipaliwanag. Kahit ituro mo yan, hindi naman nila magagawa yan eh, di ba sir? Kasi yung linya mo iba eh. Iba rin yung dapat na ano. Kasi minsan iniisip ng mechanic kung iba na pag tinuruan ko to, hindi na pupunta sa akin. Siyempre, wag mo naman ituro lahat ng sikreto. Yung mga common lang kung paano maging maingat yung customer. Basic troubleshooting. Okay lang yan kasi sa sobrang dami, hindi na rin ma-accommodate sa shop eh. Kasi ang daming issue talaga ng unit. Yung iba halos, hindi po siya sira na galing sa manufacturer. Yung iba, human error. Minsan nag-okay siya, no? Pati shifting okay. Oo, okay. Basta ito, laanan mo lang kami sir ng 2 to 3 days. Kasi halimbawa, binaba namin hindi pa rin perfect, ulitin ulit yan. Kaya bago namin ibibigay sa iyo goods, kasi importante yon. Ayaw din namin ng pinipressure kasi hindi kami nakakapagtrabaho ng maayos. Kasi bibigay naman namin sa iyo pa sa usapan, patitinuin namin. Pag nag-coolant flashing kayo, boss, kaya ngayong araw? Nang? Coolant flashing? Oo, kaya yan. May dala akong coolant, dalawa. Pero, dalawa? Dalawang galon. Dalawa. May dalawang litro. Bali 4 na litro. Kulang ba yan? 4 na litro dala mo? Oo. Okay, tama yan. Kasi ano na naman to eh, 2 to 3 liters. Tapos, yun. Sabay mo na pagbalik mo, thermostat. Ano na yan? Napanood mo yung ibang binidyo ko na videos? Papalitan yung thermostat? Kung hindi ka pa nagpapalit, Hindi pa. huwag mo nang antayin mag-react ng overheat or pag temperature na taas. May mga binibidyo ako sir eh, pag mga reviews mo, mga videos na nakalagay din kung ilang kilometers na yung tinakbo, pero pinapakita namin yung thermostat niya na umalsa na yung rubber. Nag-functioning siya, wala siyang napapansin na pag overheat, Sa wala. akin meron sa may maingay dyan sa may pag nag-engage na yung compressor. Hayaan mo muna yun. Mga ganun. Mamaya pakinggan. Pag nag-engage yung compressor, compressor talaga yan. Hindi yung lagitik yung Ano? basta sa may pag na-under lang yung compressor tsaka lang lumalabas yung ingay na yun. Pwede naman tensioner. Or baka yung nakakabit sa yung belt hindi original. Pagdating natin doon, check nyo yung ingay. Hindi kasi rinig pag di nakabukas yung hood. Good morning, sir. Juicy Judy Kalubad. Juice Judy. Good morning po. Toyota Vios Batman po. Bakit po kaya laging napupundi yung spark plug sa 1 and 2? And check mo po ignition coil, sir. Possible mayroong pag misfire na or mahina na yung pitik. Hindi po kasi agad-agad nakikita kapag kapag pasira na. Halimbawa humihina yung kuryente.
May mga procedure naman po yung pag-test niyan. Or try nyo po pagpalitin yung coil. Yung goods, ilagay mo dun sa bad para ma-detect mo yung sira. Hindi po kasi dapat ganun kabilis. And then pangalawa, try nyo po pa-compression tester. Baka bad bad compression, baka bumaba na yung compression. Pa-check nyo rin po. Minsan po kasi nakakatsempo, hindi naman lahat, merong mga unit na bihira mo gamitin, madalas stock yun. Minsan naghahakab yung piston ring, kaya nagkakaroon ng pag-loss compression. Pero may mga pamamaraan naman para paalsahin kung kaya pang i-recover yung compression. And check po muna, pinakamahalaga. Gaano po sir kabilis napupundi? Try nyo rin sir gumamit ng magandang spark plug. Yung medyo angat, wag yung tagpo 400 something kasi ordinary po yun. Yung sumunod doon, yung wala pang 1,000, yung set na 4. Kahit G-Power, pwede yun. Dapat kasi yung second shift hindi mo ramdam yun. Tsaka dapat di mahaba. Yung ginawa namin na nung nagawa namin, ang ganda eh. Yung parang ka lang lumunok ng laway. Pero taka ako sa iba, rebuild agad ng hatol. Dalawang shop na yun ako, rebuild daw eh. Oo, ganun talaga. Pangatlo kayo. Ganun po talaga. Yun po talaga kasi yung pinakamagandang desisyon. Pero di ako, kasi 79 pa lang eh. Nangyayari po talaga yun. Minsan may 40 rebuild na. Kasi yung, kapag dalawa kasi yung BUs namin eh. Yung isa pa 100 na. Pero okay na okay pa. 2015 naman yun. Hindi, itong model talaga na to, sabagay mahabol na rin kasi yung CVT maging sirain eh. Ito bihira lang to mangyari. Siguro sa 8-6. Wala pa nga ako na anong rebuild na ganito. CVT meron na. May nakita na ako sa YouTube. CVT meron na. May issue talaga. Ito wala akong makitang, may mga Batman pero yung Superman na parang wala pa ako na anong napanood or ano. Protest lang natin 1 oras no. Haba ng traffic. Hindi tayo dumaan dito, malamang wala pa tayo sa Kalingking wina-widening na rin kasi ito eh. Yun ang kagandahan pag naging okay na to. Yan, tanggal yan lahat eh. Dumating ako dito 2009, grabe na talagang traffic hanggang ngayon. Hindi na bago, lumala pa nun to. Naging traffic dito, tagalan din showing ko sa Anabu. Lumala, grabe. Naging traffic. Sunod-sunod na yung mga may SNR na. Sa dami. Hindi na napigilan. Okay lang yan kasi yan isa nagpapataas ng kaya lang habang nagde-develop dapat yung daan nagde-develop din. Napag-iwanan eh. Mabilis umangat yung Cavite. Dati probinsya to sir. Ang bilis umangat ng pati lupa dito ang bilis tumaas. Kasi pinasok ng mga gandang company. Magandang opportunity kaya lang yung kalsada natin napag-iwanan. Pero at least mahabol naman yung gobyerno natin. Yan nga yung mga widening na yan. Kailangan na talaga, grabe na eh. Nakakaawa yung mga gaya na naghahanap buhay na sa kalsada.
tunog ka, no? Pag pumipreno, nag-crrr. Ano yun, sir? Ako lang ako. Narinig mo? Oo. Ano yun eh, yung... Walang rubber kasi yung ano ko, spring. Spring na. Nang sa front shock. Kahit na, hindi po gagawin yan. Eh, ganito. Hindi, bumili ako eh. Nagpapalit kasi ako spring tsaka rin. Walang rubber yung lalim. Naglalagay din kayo ng boss. Magkano yung labor ng ganun? Lalagay lang doon sa may pinaka-shock. Kalas pa rin yan, parehas lang din naman. Parehas din naman ng palit shock yun. Bubunutin mo rin. Ano kaya yung tumutunog yun? Kung nagpe-play ng ano. Ngayon ko lang na ano yun. Ngayon wala. Ayun na. Lakas eh. Pag nag-grip yung preno. Ayun na. Umuhon yun. Pala ko nagpa-brake cleaning ka. Oo. Ba't umuhon eh? Bendix yung gamit ko eh. Hindi. Maingay yata yun eh. Hindi naman sa brake pad yan eh. Sa pag-perform ng cleaning. May kulang. Umuhon. Hindi pag ano boss. Sabay-sabay mo na lang. Pag pinakabit ko yan, Pati yung ano, huwag mo na muna ipakabit pag magbunot na lang ng ano. Yan ako lang sa'yo yung pag pinagawa mo lang yung transmission, sabay-sabay mo na lang. Pag isang angat. Isang angatan na lang. Unang flashing na lang muna. Ayun o, humuhon yan. Yun, likod. Likod. Sa iba kasi yung cleaning lang talaga eh. May kulang doon. Likod yun. Likod. Pero yung krrrr dito sa harap, parang rattle. Hiner Molina, good job sir, God bless Almater. Thank you sir, good morning. Shoutout sa inyo sir Hiner Molina. Ayan, magandang araw. Tanghali na traffic. Ayan, dito na ako. Pasok na kami. Ayan, madali pong hanapin mga boss. Agila glass na kulay red bago mag Robinson Imos. Ayan yung Robinson Imos sa unahan. Kaliwa lang kayo. Ayan, Agila glass red. Ayan yung subdivision namin, Plaridel subdivision. Dire-diretso lang. Ayan, bigay na lang kayo kung may sobra-sobra kayong pera. May ticket. Diretso lang. Marami kaming shop dito sa loob. 8 yata kami. Yan, diretso. Shock mounting, nagpapalit ka na rin. Shock mount, shock, tsaka spring. Puro KYB pinadit ko. Yung spring, kahit di ka nagpalit, di naman nasira yan. Hindi, kasi ang nilagay sa akin dati Batman. Kaya nadala ako sa surplus eh. Yung shock, pati spring ang kinabit pang Batman. Alam mo, mas mahal pa nga minsan yung surplus. Ilang buwan lang. Tutunog yun. Oo, kaya pag pinipihit. Kaya nagpalit ako. Palit ako ng bumili na ako ng nakakadala. Sir Hiner Molina, shout out. Bali, and bukas pa check up ko Everest ko sir. Nag-chat ako sa iyo, salamat. Sige po sir, silipin natin para ma-schedule.
Ayan, dire-diretso lang po kayo. One way kasi ito. Ayan, makikita nyo yung Rocos sa unahan at saka Food R Us. Ayan, Food R Us. Kakaliwa lang kayo. Kaliwa. Ayan, dami na nag-aantay sa shop. Dami tumatawag. Malamang traffic na.